Hello mga kaibigan, mga kabayan. Ngayon, may nag-request sa akin na gawin ko raw tong vlog na to. So, we're gonna talk about relationships. So, the first episode is about relationships, mga kabayan. Kung ano man ang mga pinagdadaanan natin sa buhay-buhay, yung mga may mga karelasyon, tatalakayin natin. Kala mo mahusay, ano? Hindi. Siguro pag-uusapan natin ang mga bagay-bagay tungkol sa pag-ibig. So, sino dito ang mga broken-hearted or ang mga gustong kumalas sa mga relasyon na hindi kaya? So, marami sa atin na hindi natin alam kung paano natin gagawin na halimbawa ayaw na natin sa kanila. Halimbawa, parang pagod na tayo, pero hindi natin masabi. So, paano natin gagawin to? Ipapakita ba natin like body language kung halimbawa, hindi mo na siya pagsisilbihan kung nagsasama kayo, or hindi mo na siya tatawagan, o hindi mo na siya ite-text, parang mga ganon. So, napakahirap ipakita sa taong hindi mo na mahal. Or wala ka ng pagtingin. So, paano natin gagawin ito? Pero alam nyo, naranasan ko yan. Naranasan ko yan. Napakahirap. Hindi mo, mahirap i-explain. Hindi mo masabi-sabi, pero gusto mo nang iwan. Kahit dinaraan mo na nga lang sa kanta, di ba? Yung pag nagbibideo okay tayo, dadaanin natin sa kanta. Pero, ako sinabi ko ng diretso. Kasi, mas maganda yung sinasabi nyo ng diretso. Direct to the point. Hindi na yung palilipasin nyo pa yung mga ilang araw, o mga ilang linggo, o kung may mga anak kayo, sasabihin nyo para sa mga bata to, ganon. Hindi kasi, unang-una, sila mismo ang magsasuffer, yung mga bata. Kasi, siyempre ayaw nyo na makita nila na nag-aaway kayo. So, kung patuloy kayo na nakikisama sa karelasyon nyo, ano mangyayari sa mga bata? Makikita lang nila na ang mga magulang nila nag-aaway parate. Pero kung uunahin nyo na naisipin sila, ang dapat nyong gawin ay kausapin ang kapareha nyo o ang asawa nyo, ang nobyo nyo, nobya nyo, kung sino man yon. Kausapin nyo sila, sabihin nyo o sabihin mo kung ano ang nararamdaman mo. Kung hindi niya matanggap, at least nasabi mo. Kasi maganda yung nasasabi mo. 'Di ba? The truth hurts. So kailangan sabihin mo para pumasok sa isip niya. Kasi kung hindi mo sasabihin, hindi niya malalaman. So kung nasabi mo, pumasok sa isip niya, at makakapag-isip siya. Kahit hindi niya tanggapin, makakapag-isip siya. Ako nasabi ko, hindi niya tinanggap. So, para kaming roommate. Pero, at the end of the day, magsasawa din yun. Marirealize din nun, maiisip din nun. Sa isang banda, makakabuti rin. Kasi, hindi kayo nagpaplastikan o hindi ka nakikipagplastikan kasi alam mo sa sarili mo na sinabi mo na sa kanya at nasa sa kanya yung kung hindi niya tatanggapin o tatanggapin niya. Pero sa'yo, nasabi mo na. Kung ano man mangyari, wala siyang masisilip sa'yo kasi nasabi mo na. Diba? So sa mga may relasyon dyan na gusto nang kumalas, o ayaw nang ipagpatuloy ang pakikipagrelasyon sa kapareha nila, dapat sabihin nyo.
Masakit ang totoo pero dapat sabihin ninyo. Kasi hanggat bata kayo, makakahanap kayo ng para sa inyo. Kung pagpapabukasin nyo o para sa mga bata to o sa isang linggo na lang, kung mag-iisipin nyo mag-workout pa, hindi na eh. Kasi nararamdaman nyo na yan. Ang isang bagay, pag naramdaman mo na, kahit pag sinabi mong mag-workout pa yan, susubukan namin. Pero pag naramdaman mo na ayaw mo na, hindi na mag-workout. Yan ang tandaan nyo. Kasi naramdaman nyo na sa sarili nyo na ayaw nyo na, so hindi na yan mag-workout. Kahit ano pang sabihin na, o may mag-advise sa inyo, o tignan nyo, i-workout nyo para sa mga bata, para sa mga ano, kahit wala kayong anak. Sayang ang, for example, sayang ang 2 taon, sayang ang 3 taon. So, hindi rin mag-workout kasi naramdaman nyo na eh, na ayaw nyo na eh. Paano mag-workout yun? So, di ba? Kaya, kung ayaw nyo na, sabihin nyo. Di ba? O let's say, kung sinasaktan lalo kayo ng mga kaparehan nyo, physically, o di lalo na, o sasabihin mo, oy, mahal na mahal ko siya, kahit na sinasaktan ka, kahit na binubugbog ka. Paano mo masasabing mahal mo yung isang tao? Love is blind, oo. Pero, lalo na kung may mga anak kayo, iisipin mo yon. Siyempre, ayaw mo makita nila na sinasaktan ng nanay nila, di ba? O vice versa, kahit naman ng mga lalaki, kung babayang nananakit. Hindi naman lahat ng pagkakataon ang lalaki nananakit. Pero, kung sinasaktan ka na, tapos mahal mo siya, ang iisipin mo doon yung dignidad mo, hindi yung pag-ibig mo. Kasi sa isang banda, kapag halimbawa ako, sinasaktan ako ng isang lalaki, o let's say mahal ko siya, sinasaktan ako physically, alam mo, iisipin ko doon kung anong mangyayari sa akin, lalo kung may anak kami. So, hindi ko titignan yung pagmamahal ko sa kanya. Lahat ng negatibo, yun ang titignan ko para maiiwan ko siya. Kasi, kung titignan mo yung mga sweetness nyo dati, yung nag-umpisa kayo, hindi mo siya maiiwan kahit sinasaktan ka niya. So, tignan mo kung ano yung mga ginagawa niyang pangit para maiwan mo siya. Para hindi ka magtagal sa kanya. So guys, ipagpapatuloy natin topic na to. Please comment down below. This is my first episode for kung kahit anumang mga topic pag-usapan natin. So ito yung unang episode ko na ipapalabas ko sa inyo. And by this time siguro, kung meron man manonood, salamat ng marami. Mga kaibigan, please comment down below kung anong question nyo, kung anong dapat pag-usapan, kung ano pang pag-usapan natin. Pwede din ako mag-live para makasali kayo. Tama, para makasali kayo.